Tuka nga ito dyan. Magandang araw sa atin mga ka-farm. Ngayong araw na to is mag-spray na naman kami ng herbicide para sa ating maisan. Actually, hindi pa nakakmang araw kasi usually nag-herbicide tayo mga farmer is 20 days to 25 days. Ngayon, nasa pa lang kami. Nasa 10 days, mag-spray na kami ng herbicide kasi nalit kami ng tanim. Bali, natapos na yung second prep ng area. So hindi kami nakapagtanim agad. Kaya medyo madamo na. Ngayon ang gamit namin is clear out. Sana naman clear out. At saka gumamit din kami ng hostik kasi parating ulan ng ulan dito ngayon. Pagkatapos ng preparation, bali yung drone operator natin is i-survey niya yung area. Actually, na-survey niya na to dati kaso lang sa kadami nilang customer. So nadidelete yung file natin, yung area natin. So, uulitin niya to. Uulitin niya, ikutin niya yung area natin, kung ilang hektarya. Tapos yung mga obstacle, iiwasan. So, dito sa area namin, may may puno ng nyug sa gitna. So, bali yung 5 hectares natin na area, hahatiin niya kasi iiwasan yung puno ng nyug. So, bali 2.5 siya. At saka kung mayroong obstacle pa na iba, bali iiwasan pa rin. Pero sa area namin na to is, isa lang yung obstacle, yung puno ng nyug lang. Bali, ganito lang, i-prepare na yung natin, operator ng drone. I-check na yung unit kung nasa tamang kondisyon ba. Yung mga propeller, gano'n. Ikot-ikutin. Pero dapat na nakasurvey talaga Bali, nakailang spray na rin siya sa amin. Pero yun na nga, sa sobrang dami nilang kliyente rin. So yung mapping natin sa area is nadidelete siya. Bali yung brand nila is Agras T10. Bali 2 years ago nasa 800,000 to. Siguro ngayon mura-mura na kasi marami ng bagong mga bagong labas na model. So pero may kamahalan pa rin. Ito natapos na yung survey ng area. Yung endpoint kinuha na nila. Tapos per lipad niya nasa 10 liters. Yung isang tangke. Ito yung tangke niya, bali 10 liters. So pag gumamit tayo ng drone, kailangan naka-overdose yung gamot natin. Kung gagamit tayo ng sa manual, gumagamit tayo ng 2 liters per hectare o per drum, 2 liters per drum. Dito naman sa drone is 1 liter per 10 liter, parang gano'n. So ito, naka 40 liters to, so isang galon ang nilalagay namin isang galon na clear out. At saka maglagay din kami ng isang latang tinapa na hostik. Kasi nga parating umuulan, so maglagay tayo ng hostik kasi ito yung sticker Sticker siya nga in the sense na pag umulan, okay lang. Kasi nga may hostik tayo. Ito yung purpose ng hostik. Lahat naman tayo may idea na sa pag-herbicide, so pinapakita na lang namin dito kung paano yung paraan namin na bago. At saka mabilis. At saka nasa urban kasi yung area namin, so hindi na siya ganun karami yung mga labor, yung mag-spray. So kaya naisipan namin na maggumamit na lang ng drone
Kasi kung magpa-spray ka ng manual, nasa 300 ang drum. So kung magpa-spray ka ng drone, nasa 650 yung hektar. So ganun din. So kung gagamit ng drone, mas mabilis siya, mas convenient. Mga around 1 hour lang or 1.5 hour. Tapos na yung lahat yung 5 hektarya. Bali dito makikita rin natin kung saan na yung daan ng drone at saka saan na siya banda. Lahat makikita siya. Kaya dito, ilang ikot na lang to sa isang, kasi hinati nga tong area. So ito yung unang area. Bali ilang balik na lang yan, tapos na. Bali makikita rin dito yung speed, yung flow ng nozzle niya, at saka yung distance niya sa amin. Kasi yung dot na red, nandyan kami, at saka yung naka-triangle na milipad is yan ang drone. So makikita siya, mamomonitor siya lahat kung ano na yung activity. Bali dito sa unang kalahati na 2.5, parang patapos na to eh. Ilang ikot na lang to, tapos na. So lilipat na lang din sa kabila yung pangalawang mapping niya. Lilipat na lang kasi hinati nga namin tong yung 5 hektarya, hinati namin to sa 2. Kasi nga lang dahil sa puno ng nyug. Hindi kasi kaya ikutin ng drone yun. Kaya pinutol na lang para maging 2. At saka yung distance namin dito sa sa mga tabi-tabi, nag-adjust na nga yung operator natin ng drone para hindi masabit sa mga puno-puno. Kasi mag-i-error siya pag may puno, di na siya lilipad. Bali magsa-stop na lang siya. Bali overdose pala yung yung gamot. Bali yung per tank load niya pala is 10 liters. Sa 10 liters maglalagay ka ng isang litro na herbicide. 10 litro na tubig, 1 litro na herbicide. Ang makakover niya na yun is half hectare. Kalahating hektarya na yun, isang lipad niya. So 2 lipad niya, 1 hektarya na. So kung gagamit ka lang din naman ng spray na manual, ganun din naman, 2 per drum, 2 litro per drum. Sure na yun. Kaya dito mas mabilis. At saka pagbaba ng drone, makikita mo lahat yung area na na-spray, yung margin niya, yung sa tabi, margin niya. Kasi nga di pwede makadikit sa mga puno kasi masisense ng drone natin yung mga obstacle, saka flight time, at saka kung ilang completion rate na. Dito makikita mo lahat. So dito rin malalaman kung ilang hektarya yung area mo. Saka dito sa pangalawang area na yung kaputol na, kasi nga may 2 puno yun nahati. Ito, nasa dulo na kami. Bali patapos na rin to. Ganun siya kabilis. Mga hindi pa umabot ng 2 oras. Kasi may kwento-kwentuhan pa, tanong-tanungan, pagbaba ng drone, change battery pa, at saka meron din silang kasamang generator kasi yung unit na to is 2 lang yung battery niya. So palit-palitan lang. Pagbaba ng drone, charge yung isang battery. Pagbalik na naman, bago siya makabalik, naka-fully charge na kasi quick charge to yung battery ng drone. Bago pa siya makabalik, na full charge na naman yung isa to. Refill din ng tubig, refill ng gamot. Kaya gano'n ang nangyayari. Dito yung pangalawang area na, malalaman mo yung yellow, yun pang di tapos. At saka yung green line, yan ang tapos na. Mga ilang minutes lang to kasi mga 3 baba lang siguro ng drone to, tapos na. Eto na, tapos na. Isang balik na lang. Bali, antayin na lang yung drone makabalik. Wala na, tapos na kami. Tapos ligpitan na kanya-kanyang uwian. Ganun lang mga ka-farm. Bali, ganito kaming mag-spray ngayon kasi nga minamadali namin yung pag-spray kasi ulan ng ulan. Kaya mabilis to, kahit 1 hour lang nakalipas simula pag-spray, okay lang kasi nakalagay kami ng host stick na sticker. Yun ang mas importante, naka-sticker tayo sa tag-ulan. Hanggang sa sunod mga ka-farm, huwag nyo naman kalimutan na
mag-like and subscribe. After isang linggo mga farm, ito na yung mais namin at saka ito na yung resulta ng drone. Malinis na malinis po siya talaga. Hanggang sa ulit mga farm.